Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So it's me again, your Miss Kunyang. So for today's video, pag-uusapan natin kung saan nga ba maghuhulog ng ating mga 1 month notice dito sa Hong Kong. So related ito sa aking video na in-upload na paano nga ba gumawa ng 1 month notice. So mga OFW na lang dito sa Hong Kong. So ito na pa yung mga sagot na inyong mga tinatanong o ikino-comment sa aking video. So, marami kasi nga ako nakikita na nagko-comment kung saan nga ba ihuhulog yung ating sulat. So, marami kasing nagtatanong na paano nga ba o kung saan nga ba. So, ayan, iisa-isahin natin yan dito sa aking video ngayon. So, ayan guys, kung interesado ka mapanood ang video na to at hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at sali mo din yung bell button para ma-update kayo sa lahat ng mga video na ina-upload ko. So, yun na nga guys, pag-uusapan natin yung ating mga katanungan dito sa aking video na 1 month notice. So, ayun, kung napansin nyo, kakaiba na yung face expression ko kaysa sa kanina. Kasi kanina, time-tie talaga ako, guys. So, nakailang take ako ng, tong video na to. Nakailang take ako. Diyos ko, kasi hindi ko ma-feel kung ano yung nararamdaman ko. Time-tie talaga ako, guys. My God. So, ayan, pag-uusapan na natin yung inyong mga comments sa aking, video na, sa inyong mga comment na kinoment sa aking video. So, may mga nagtatanong. So, hindi ko na ilalagay dito sa screen na to. So, may mga nagtatanong kung saan nga ba ihuhulog yung ating 1 month notice. Kasi nga naman, marami pong MTR. So, marami pong station. Yun po yung ibig niyang sabihin. So, tungkol naman po dun sa kung paano ihulog, kung saan ihuhulog, is madali lang naman po yung ating gagawin. So, minsan, nakikita natin yung green box, nasa labas siya ng MTR. So, makikita mo dun minsan, nandun yung ating green box. So, pag may green box kasi doon, dalawa yung naka-indicate doon. Isang local, isang international. So, maghuhulog tayo dito sa local. Kasi nandito lang naman tayo sa bansang Hong Kong. So, doon lang tayo sa local. Wag sa international. Kasi instead na baka sa immigration mapadala, baka mapadpad kung saan pa yung inyong mga sulat. So, local lang tayo maghuhulog ng ating mga letter. So po, excuse me, busog po talaga ako. Pangalawa, is pwede siyang ihulog sa loob ng MTR. So, minsan nakikita natin yung ating green box nasa loob po ng MTR. So, same din, ganun din. May isang local, may isang international. So, dito tayo sa local. So, madali lang po siyang hanapin. Minsan nasa labas ng MTR, minsan nasa loob ng MTR. So, makikita mo po doon yung green na box. So, nakatayo naman po yan dyan. And, makikita mo yan. Hindi imposible na hindi mo siya makikita kasi napakalaki ng green box na yon. So, yan. Meron pa pong isa. So, na-find out ko to kasi nung umalis kami ng amo ko, gumala yata kami, naglibot-libot, napunta kami ng, saan ba to banda? Taipo, doon. Napunta kami ng Taipo. So, wala akong makitang MTR doon. Tapos, yung daanan, puro may bicycle lane, tapos may mga pang-vehicles talaga. So, doon sa kalagitnaan ng, bicycle lane, may nakita po ako na green box. So, na-find out ko na hindi lang pala siya makikita sa labas at loob ng MTR. Pwede po pala siyang makita kahit saan. So, pwede din po kayo doon maghulog. So, pag nakakita po kayo ng green na box, basta local, doon nyo po ihulog yung inyong mga sulat. So, automatic na po yun na mapupunta sa immigration. So, about naman po dun sa feedback na immigration, kung itatanong nyo po, is 3 to 1 week. Maximum na po yung 1 week. So, usually sa akin po kasi, normally pala. Anong usually? Oh my God. Yung akin kasi is 4 days lang, nag-feedback na si
immigration. So, i-maximum na natin na 1 week bago siya mag-feedback sa sulat na pinadala mo sa immigration. And yung feedback naman na yun is huwag kayong mag-aalala kasi makikita naman, bibigyan lang naman ng notice yung amo nyo na ino-notify lang naman yung amo mo, sasabihin sa kanya na itong helper mo is nagbigay ng letter dito sa amin at ganitong date siya bababa. So, ganun lang po yung nakalagay. And then, doon, kasama, kalakip na doon, yung ating release letter na binigay ni immigration. Siyempre, kailangan na mag-sign ni amo mo doon. Lalagyan niya ng reason kung bakit kanya i-release. So, doon po tayo dapat mag-ingat sa release letter. So, alam niyo kung bakit. Minsan, hindi lang tayo yung pwedeng magbigay ng reason bakit tayo nag-terminate ng kontrata. Kahit yung amo natin, pwede din sila magbigay ng reason kung bakit nila tayo i-release. Kasi mamaya nagbigay ka ng good reason, yung personal problem, family problem. Tapos siya naglagay ng unfit to work. O, 'di ba? Bagsak ka, day. Hindi ka makakakuha ng bagong visa pag may bago kang amo. So, dapat mag-ingat tayo kung may bala ka talagang mag-terminate ng kontrata mo, kailangan panatilihin. Oh my God, ano ba yun? Basta, ano lang, panatilihin mo lang, ayun, nakuha ko na. Panatilihin mo lang na good communication kayo ni amo mo hanggang sa makababa ka sa bahay ng amo mo. So, ganun dapat yung gawin mo para hindi ka bibigyan ng bad comment sa release letter mo. So, ayan guys, maraming salamat sa mga nanonood. And sana dumami pa tayo at makapagbigay pa ako ng more kaalaman and more ideas and more funny videos dito sa aking YouTube channel. So, yun na nga mga kunyang, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking YouTube channel. Ano ba yan? Video na naman. YouTube channel po. So, ayun, maraming salamat. And sana may natutunan kayo at the same time, nag-enjoy kayo sa panonood sa aking content na ginawa. And kung meron pa po kayong gustong i-comment or gustong ipagawa na video, or basta mag-comment lang kayo kung ano yung gusto nyong malaman. And malay nyo, alam ko at pwede kong ma-share sa inyo yung mga kaalaman ko, 'di ba? So, ayan guys. So, gumagawa din pala ako, huwag niyong kakalimutan, gumagawa din pala ako ng mga content na tutorial. Meron din po akong personal vlog dito sa aking YouTube channel. Personal vlog about sa daily routine na ginagawa natin dito bilang OFW dito sa Hong Kong. So, yun, napakasaya ko naman kasi kahit papaano nakakagawa ko ng vlog, nakakagawa ko ng video, kahit na gano'n na maliit pa lang yung ating subscribers, pero napaka-thankful ko kasi umabot na tayo ng 1,379. So, dati, paisa-isa lang, 8 lang, 9 lang, pero tuwan-tuwa na ako. Pero ngayon, naka 1,379 na tayo. So, sana dumami pa tayo and more blessings pa. Ano ba to? Bisaya ba ako? More blessings pa tayo mga kakunyang. At sana lumago pa yung ating YouTube channel. So, syempre, pag lumago yung ating YouTube channel, syempre, makakapagbigay na tayo ng kaunting, makakapag-share na tayo ng kaunting blessings sa ating mga viewers. Syempre, pag naman nakasahod-sahod na ako sa YouTube ko na to, magpapag-giveaways ako, syempre, hindi lang dapat para sa akin or para sa family ko, para din sa inyo na mga viewers ko, 'di ba? Kaya tuloy lang kayo, suportahan niyo lang ako lagi, and wag po kayong mananawa manood ng aking mga video, at kung may gusto kayong i-comment or gawa natin ng content yung mga comment niyo na may mga katanungan na yan. So, yun guys, maraming salamat sa panonood sa aking YouTube channel. So, ayan, huwag nang kakalimutang mag-subscribe and click na din yung bell button para ma-update kayo sa lahat ng mga video na ina-upload ko. Bye-bye!